Magandang hapon sa Kababayan LA. Thank you for joining us on Kababayan LA. We have our phone lines open because we want to hear from you. Almost 12,000 registered voters in Los Angeles, Southern California, Southern Nevada, New Mexico, Arizona, at maging sa Texas. At mahigit kumulang 4,000 lang po na balota ang bumalik. Para po dun sa mga nakapagrehistro at hindi nakaboto, bakit po kayo hindi bumoto? Pag-usapan natin yan ngayong hapon sa ating programa. First on the phone is Lucy. Hi Lucy, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, Jinelle. Ay, tuwan-tuwa po ako sa result ng election ngayon. Sa atin dahil nalalaman na agad ang result at yung hindi nanalo, nag-concede din agad. Right. Ako, nakatanggap ako ng absentee ballot at pinilapan ko yon. Dinala ko sa Philippine Consulate para magkaroon ng thumb mark. So, I did my duty. Ayan, nako, mabuhay ka, Lucy, at maraming salamat for exercising your right to vote, no? And thank you so much for watching Kababayan LA. Next on the line is John. Hi, John. Magandang hapon sa iyo, Janelle. Magandang hapon. Yeah, ang sasabi ko lang ngayon, nagpapasalamat ako na nanalo si Bibig Aquino, Pinoy. Ay siya po katulad din po ng kanyang ina na mahusay na leader. Kaya lang po nagkamali lang po yung pamamalakad ni Aquino noon. Tulap sa mga galamay, pero tungkol po kay Aquino, maganda po ang pamamalakad niya. Ang mga kalamay lang niya, yun ang nagkanya-kanya po. Okay, ano sa tingin mong mangyayari ngayon? Ang masasabi ko po, sana mabigyan pansin dito po yung mga illegal immigrant na makapagsalita rin naman ng mga presidente na matulungan din nila rito na makapagsalita sila. Ayan, kaya nga dapat bumoboto tayo. Nakaboto ka ba, John? Ay, hindi ako nakaboto sa ngayon. Dahil pinapasa Diyos ko na lang na manalo po siya. Ayan. But you know what? Next time, you have to register. Whether po kayo illegal dito sa Amerika o legal, wala pong pakialam ang konsulado natin. Kailangan lang po mag-register because you are still considered Filipino and to vote is a right para po sa mga Pilipino. Next caller is Felix. Hi, Felix. Magandang hapon sa'yo. Ay, magandang hapon, Janelle. Yes, go ahead. Nakaboto po ba kayo? Hindi, talagang hindi ako nakakuha ng boto. Bakit po? Kasi hindi dumating yung vote sa akin, yung balota. Hala, baka nagpalit po kayo ng address since the last time you registered. Ewan ko lang, pero maaaring ganun yan nangyari o baka nagkaroon ng mga misdelivered. Pero ang aking kang pupunahin kong una, yung naging guest mo dyan ngayon na si Mr. Reyes. Opo, si Vice Consul Reyes po. Mali naman ang nakalagay. Saan nilagay? Vice Consul for the Philippines. LA. Hindi yung Vice Consul. Parang lumalabas Vice Consul siya ng California. Ayan. Sige po. Pagsasabihan natin yung nagsulat po ng pangalan ni Vice Consul Reyes. Thank you so much. Pwede po kayo maging producer. Next caller, si Baby is on the line. Hi, Baby. Hi. Are you there? Yes. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Ano pong balita? Ibig ko lang mag-comment tungkol kay Binay. Nung bago halalan, sinasabi niyang kasama siya ni Nonoy. At magkatugma sila ng mga adhikain o mga plano, na he can work with him. Nang nakikita niyang nananalo na siya, dinideclare niya siya he will stay opposition. Bakit na lang hindi magkaisa-isa kung tapos ang eleksyon para naman bumuti ang Pilipinas? Ayan, marami. Kayo po ba'y bumoto? Hindi ako bumoto. Hindi hala akong panahong bumoto Ay, nako, sayang naman po. Dapat po yung mga ganitong pagkakataon hindi natin pinapalampas. Dahil po pagka wala na namang nangyari sa Pilipinas, wala po tayong ibang pwedeng sisihin kundi mga sarili natin. Kaya nga, ang mga Pilipino at ang mahusay na eleksyon. Pero itong mga kandidato, hindi pa nauupot, hindi pa nadideklara. Opposition na, sa halip na mag-unity, paano namang aasenso ang Pilipinas? Ayan, ako, maraming salamat po, Miss Baby. Kailangan daw mag-unity, kailangan din bumoto kung kailangan natin ng change, kailangan natin ng pagbabago, kailangan maging instrumento po tayo ng pagbabago para sa ating bansa. Next caller is Aryo. Hi, Aryo. Nandyan ka ba, Aryo? My name is Allen Sario.
Oh, Alan Sario, hello. Welcome to Kababayan LA. You're on air with us. Yes, ma'am. Yes, go ahead with your question or comment. Yes, ma'am, I'm here. Okay. I am saddened about the result of this election in 2010. Okay. It helps a lot, and this is a new change of our political participations. Mm-hmm. But this voting should have been done 6 months ago in preparation for the final votations. But since the result is not yet final, it looks like it helps a lot for us. I understand the political aspirations of all these politicians. Mm-hmm. Hopefully, this politician will just try to be on the loop. Mm-hmm. That as soon as possible, when these changes comes in, we have to participate also in the good choice on the freedom of choosing the right leaders. Exactly. Kayo po ba nakabota? Were you able to vote? Of course. Yes, congratulations to you, and thank you for exercising your right as a Filipino. Alright, at marami pong salamat sa inyong pagtawag sa Kababayan LA. Earlier, we showed you clips habang po nagkakaroon ng canvassing of ballots sa loob ng Philippine Consulate. May mga nagpo-protesta naman po sa labas. Kinokondena po nila yung violence daw sa election. What did you think of this election? Was it generally peaceful or kapareha lang ba ng mga nakaraan? And what are your thoughts on doon sa mga nanalo po, mga bilang presidente, bilang pagka-vice-president, and also those that are making the top list para sa Senate list? Pag-usapan po natin yan when we return. Don't go away.